po si Clemente Villamayor, artist, visual artist from Calgary, Manitoba. Ito pong exhibit na ito ay pangalawa ko na dito. Ang una is 2 years ago, and I'm really proud po na ipakita sa inyo ang aking bagong themes na artworks na nagawa ko since last year. Na ipakita po itong mga paintings na ito sa southwestern Manitoba last July till September. And ang mga makikita niyo po mga artwork dito ay puro recycle, mga discarded materials, construction materials na aking incorporate, sinasama sa aking sining, parang bumuo at lumika ng obra. Katulad po nito, itong sining na ito itong painting na ito ay aking final project sa Brandon University. Gumamit ako ng recycled board, corrugated cardboard box, at saka mga kung ano-anong mga na found objects na napupulot lang sa kung saan-saan. May artist kaming pinapili kami ng artist, mga well-known artist. So ang aking pinili si Robert Rauschenberg. Parang ganito yung kanyang artwork. So binasi ko yung aking artwork doon sa mga trabaho niya. At naging okay naman. Yun lang naging title ko. Pero ang tema pa rin, mga barong-barong sa atin. At makikita mo, yung paggamit ko ng pula at saka asul, laging present sa aking artwork para pakita yung ating pagka-Pilipino. Okay. May makikita ka rin dito ng mga collage. Kung tututok mo yung camera mo, may mga nakatira sa barong-barong yan. Okay. Ayun, may Oo nga. Ang galing. Kung itututok mo. At magiging ano ka lang, medyo makikita mo siya. May mga detalye po talaga na kailangan mo. So ito po, drawing po yan na ano? Magazine yan. Magazine na po. Tapos, yung nasa makikita mo ito, may mga lettering dito, Philippine Violators. Sabi, Pilipinas. Okay. So ginamitan niyo po ng mga magazines din. Ito, ginawa ko na to. Ako na gumawa niyan. Yun po. Ito lang ibang... Ito lang. In-incorporate ko sa mga construction materials yung ginamit ko. Cardboard boxes. Okay. Wow. Ang ganda. Ano pa po yung iba? Meron pa dito. May mga sculpture lang dito. Kung makikita mo. Yan. Ito mga barong-barong din. Maganda. Ang title nito is Forbes Park. Sa mga Pilipino, maintindihan siguro nila ito. Kasi yung Forbes Park. Ang mayaman Ngayon, ito naman tayo. Yung mga sculpture na ginagawa ko. Ngayon, mga barong-barong din. Puro mga discarded materials. Mga nakukuha ko lang sa halik ng bahay namin. Mga kahoy, karton. Katulad dito ng isa. Tsaka ito po. Ito naman, ang title nito ay Happy Land. Kaya tinawag na Happy Land. May lugar sa Pilipinas yung Happy Land din. May Happy Land sa Manila. Sa Manila. Yung... Okay. Pero ang may pinanggalingan ng ang meaning nun talaga is Happy Land.
Sa Bisaya yata yun. Okay. Mabahong hapilan. Parang mabahong amoy. Okay. Pero yung paggawa ko ng art, yung nakita ko dun sa mga bahay dun, yung layered nila, yung texture ng mga ginagamit nilang material sa bahay, dun ako yung artistic, dun ko nakita yun, naisip na gawin kong art. Okay. So pag tagpi-tagpi, Opo. mahilig ako sa, yung collage ganun eh. Opo. Parang ganun ang art ko eh, tagpi-tagpi na So lahat ng ginamit ko dito, bukod sa pintura, recycle. Opo. So pati yung board, galing sa... Recycled material. Recycle material. Pa dito, simula sa frame, ginawa ko. Yung kahoy na yan, galing sa dinimolish na shed dito sa Canada. Okay. So, yung nakikita mo yung kahoy na yan, may butas. So, ginawa ko lang din. Parang ganyan. Ang ganda po ng combination. Pandakan, ang tawag dito. Ito pa. Pandakan. Ito sa Pandakan po. Ito naman, Ermita. Ermita. Bitas is like, may nilugar sa Manila yung Bitas eh. Galing sa Pilipinas. Pilipinas. Sa slums po sa Pilipinas. Sa Manila lalo, particularly. Ano pa po ba ang ano? Dito. Yun po. Meron dito isa eh. Ito yung resiklo numero 1. Ito yung mga una kong gawa na mixed media na recycle. Kaya tinawag ko resiklo numero 1. Ginamitan ko ng mga iba't ibang construction materials. May painter's tape, cardboard boxes, barbecue sticks. Pati ba? Barbecue sticks pala. Galing. Ito yung unang-unang study na ginawa ko. 2023 pa. Kauna-unahan tungkol sa mga barong-barong shanty sa atin. Okay. So ito yung kauna-unahan, kaya mahal ko ito eh. Yan po yung talagang ano. Sana Mula po dyan, bakit nyo naisip na gawin ba? gawin pa ng mas... I-educate ba yung mga ibang tao na hindi nakakaalam? Minsan nagugulat sila eh, ganun pala. Nung nakarang exhibit ko, doon sa mga comment, meron palang ganun, sabi nilang ganun. Mga puti. Opo, na hindi po sila aware sa yung ganun po yung... Kasi, gusto ko ma-educate sila na hindi lahat merong maayos na pamumuhay. Opo. Katulad ng mga taong nakatira dito, wala silang proper na tubig, Opo. palikuran, walang malinis na tubig na iniinom. Wala pong access sa tubig. Kaya yung kalungkutan na yun, ginagawa ko sining para medyo ma-flip ba yung mga tao. Sana nga makita nila to ng mga tao sa Pilipinas para makabigyan naman sila ng ngiti. Kasi pag sila, di ba, walang pakialam kahit nga gobyerno, walang pakialam. Opo. At least ma-educate yung ibang hindi nakakaalam Kung ano yung sitwasyon din po. sa Pilipinas. Lalo Diba? sa mga, mas ano po ito, parang urban poor areas. Opo. Kasi, like tayo, yung magandang binigay sa atin ng Canada, yung makatira tayo sa maayos na bahay, di ba? Ako sobrang pasalamat na ako dun eh. Kaya, sa paggawa ng sining na ito, malaman na iba na malay mo maraming tumulong. Opo. At mabago yung pamumuhay nila. Mapaya ang gobyerno. Oo nga, lalo po sa mga nangyayari ngayon. Sa nangyayari ngayon, di ba? Minsan, sinisisi pa sila yung mga Opo. narinig ko sa balita, di ba? Pero ang root cause na rin po naman talaga ay na pupunta sa
sa Manila or sa ano dahil walang Nagiging, livelihood sa ano. Dahil walang trabaho. So, ito'y, ang title ko dito, Lupang Hinirang. Makikita mo naman ang, kung bakit ko tinawag na Lupang Hinirang sa kulay na ginamit ko. Hindi ko siya hindi ko siya nilagyan ng ibang kulay talaga. Ginawa ko lang talaga siyang pula at asul. Wala akong hinalong puti or ano mang mag-accent ng kulay ba. Basta, ito yung kulay talaga ng bandila natin. So, ginawa ko talaga siyang parang kulay ng bandila. At saka, yung typical na ginagawa ko, yung bahay na bubong, sirang gulong, kunyari ito, sirang gulong. At saka itong mga itong para sa akin parang hangin to eh. Pinakikita niya yung daloy ng hangin ba. Okay. Ito, maganda to. Ito naman, napulot ko lang din to. I got this from the dump, itong board. Okay. Tapos nilagyan ko lang siya ng frame. Tapos, ginawa ko ng art. Ang proseso niyan pala, bago pinturahan, is ko muna siya ng base na puti. At saka, kung ngayon didikit to, I'll put mga materials na kailangan ko, ididikit ko muna siya. And then, pagka nadikit ko na siya, mag-start na ako mag-paint. And then, walang nakaplanong kulay. There's no planned colors that I wanted to put. Ano lang, automatic. Kung ano yung pintura ko sa harapan ko. Ito ginawa ko na sa aming, kusina. Wala na akong lugar siguro mga 20 to 30 minutes kung nagawa ito. Mabilis lang ang proseso. Puro, kumbaga, spontaneous ba yung ano. Pag nadikit ko na kasi, mabilis na eh. Kumbaga sa ibang pintor, yung nag-sketch ka muna, Sa akin, hindi. Magdidikit muna ako ng mga kailangan ko idikit. At saka kung ano nasa pinturang nasa basta ang importante sa akin, may puti ako, may pula, may asul, may dilaw. Yun, maipapaghalo-halo ko na kung anong gusto kong palabas yung kulay. Okay. Which is, para sa akin, yung mga kulay na ito is mas nakaka-attract ng mata ng tao. Opo. Yan, Tapos ito pa po yung isa yung sculpture. ito yung gustong-gusto kong ipakita sa mga estudyante, kung ano talaga, ganito naman talaga eh. Ganito naman talaga yung mga shanty sa atin eh. Puro galing din sa discarded materials, mga napupulot lang, mga found objects. Parte ng pyesa ng isang sasakyan to eh. Ito yung barong-barong talaga. Kung ito lumaki, barong-barong yan. Ganyan sa Pilipinas. Okay. So ito pong buong exhibit na to, gaano ko po nyo katagal na nabuo yung ano na yan? Natapos, Oo. mabilis lang yan eh. Talaga? Mabilis lang yan eh. Kung pag-aanohan ninyong, kasi nag-aaral pa ako noon nung ginagawa ko yun. Nag-aaral ako nung last sem. Sa Brandon University. Fine Arts din. Opo, But okay. tumigil ako ngayon sa personal na reasons. Mga, habang ginagawa ko to, nag-aaral ako eh. So pero sa isang ganitong kalaki, siguro 20 to 25 minutes nagagawa ko. Wow, ang galing. Siguro kung bubuuin ko tong sa isang lahat nito, isang buwan, pwede ng preparasyon sa kung matapos ko to. Hindi, iba kasi yung figurative painting, medyo dito. Pag figurative, you need to be patient and kailangan slowly lang ang Opo. Pero ito, kung alam ko na yung gusto kong gawin, ang bilis lang. Alam mo na yung proseso. Nasabi ko nga
sa interview kay Casper, ah, natagpuan ko na yung ano yung art, yung journey ko sa art, yung artistic journey ko na natagpuan ko na eh. Sa haba ng aking ano, simula nung ako yung pagkabata. Opo. Ah, Talagang ito po yung na passion. nag-research, nagpinta. Tapos tumigil ako ng pagpipinta, tapos bumalik ulit. Tapos naguluhan ako nung bumalik ako last 2 years kasi ang dami kong iba't ibang style na ano eh. May spray paint ako, may yung inuukit na mga ano. Okay. Natagpuan ko na yung aking style ba na gustong ipinta. Ito na yun, kung ano yung nakikita. Nakita. Ito talaga yung style na Yung gusto ko. gusto nyo. Natagpuan ko na, ito na yun. So, dun po sa mga siguro artists na bago pa lang, dapat po ba itry po nila yung iba-ibang anong advice nyo? Pwede. Klase ng style o mag-focus muna sila sa isa? Create ng create. Gawa ng gawa. Kasi, noon nga, walang internet eh. Opo. Napakadali na ngayon eh. Oh. Sobrang dali. Napakadali. Dali na rin mag-aral. Noon, kailangan pang magpunta ng gallery. Hindi ko naman mas sinasabing ngayon, huwag na sila magpunta ng gallery dahil madali na nga sa internet na. Mas maganda pa rin tumingin ng mga paintings ng ibang artist. Na actual pong nakikita. Oo, habang bata sila kasi doon nila makikita paano ginawa ng artist. Hindi man nila nakita ang ginagawa yun. Pag tinignan, ako ganun eh, titingnan ko pulido, tapos makikita mo yung brush stroke. I-imaginein mo eh kung paano ginawa ng artist yung painting. Tapos, doon lang natuturuan ko yung sarili ko eh. Sa may maraming libro yung lolo ko. Titingin ako ng mga paintings ng mga artist. Doon ako tumitingin ako. Kung nakopya ako. Siyempre, doon ka matututo eh. Kopya mo yung style yung mga sikat na pintor sa atin. Actually, mas naka-focus ako sa mga sikat na pintor sa atin talaga eh. Kesa doon sa mga European na artist. Yung mga Renaissance ba? Opo. Sa akin, yung mga paborito ko sa atin. Bukod sa chewing ko, figurative artist yung Sinemi. Pero yung kanyang mga kapwa artist doon na sikat, patay na rin sila. Sina Malang, sina Angkyu Kok. Meron ako isang taga-Anguno na marami rin ako. Sa Anguno kasi marami picture eh. Marami akong hinahangang artist doon. Doon talagang sila yung mga pinagkukunan ko ng inspiration din. Kaya ako nagagawa rin itong mga ganitong klase ng sining. Yung talent, amount ng talent sa Angono, yung kompetensya doon ng artist. Napakaraming artist doon. Okay. So, Kaya, buka nasa dugo na namin. po. Dugo na namin. Kala ko nga, makakalimutan ko ng magpinta eh, pero hindi Bumalik pala talaga. nakakalimutan na. Opo. So sa ngayon po, parang hobby niyo po ba siya or a part na rin ng Nagtatrabaho ako full-time eh. Pero sa ngayon, kung itinatravel ko na lang itong mga artworks na to. Katulad, next year, naka-schedule na rin ito eh. Sa Verdant at saka sa Amyota. Isang month yun. So, may na siya. Iba. So, parang hayatos ako sa pagpipinta eh. Hindi ako nakakapagpinta ngayon. Opo, dahil. Kasi nga, wala na akong paglalagyan sa bahay eh. Kung wala talaga. Kailangan pa ng space. Kahit ng dingding sa amin, meron na, pati banyo, meron na painting. Hindi ako nilulok. Totoo yung sasabi. Pati sa CR, meron. Pero pa yung natin sa studio kong ginawa, may ginawa kami studio ng misis ko at anong anak ko. Puno, tambak din doon ng yung mga paintings. Opo. So, ito, pinipilit kong ipakita sa buong Southwest Manitoba, itong mga paintings.
So far po, nag-iikot din po kayo sa sa ngayon, Southwestern. Oo nga, kasi Dauphin, Opo. this 2025 January, nagsimula. Dauphin, pagkatapos Wasagaming, tapos ng Wasagaming AGSM. Sa Brandon po yan. Ano? Tapos dito, Nipoa. 4 this year. Wow. 3 buwan sa isang buwan sa Wasagaming, 1 buwan sa Dauphin, 3 buwan sa Brandon, sa AGSM, at saka dito. Okay. Kaya busy this year. Okay. So parang hinahati rin nyo rin po yung oras nyo sa pagpipinta at saka dun sa trabaho sa talaga. Opo. Pamilya. Opo. Iwawalay na kami. Yung isang anak ko na dito sa Nipo, may asawa na. Yung isa nasa Winnipeg. Malapit nang gumraduate as civil engineer. Wow. Dalawa na lang kami ni Mrs. sa Calvary, tsaka yung dalawang makulit na aso. Yun ang buhay ko. Tsaka trabaho, full time. Opo. Sige po. Ano po yung siguro yung final message sa ating mga viewers about sa exhibit nyo ngayon? Itong exhibit na to is to ma-educate lang yung ibang tao na hindi nakakaalam ng pamumuhay ng ibang kababayan natin sa atin. Pilipinas. Depressing, malungkot, pero gusto ko ipakita. Ayoko yung ipakita. Gusto ipakita yung pagiging masayahin pa rin natin mga Pilipino kahit hindi gano'n ang klase ng pamumuhay. Hindi ba masasayahin pa rin tayo? Opo. Abutan ng bagyo. Uno sa positive sa pa rin. kulay na ginagamit ko, gusto kong yun ipakita yung positibo ba. Kasi kung titingnan mo, hindi mo makikita ang depressing Pero sa natural, depressing nga. Pero yun ang gusto kong ipakita. Opo. At least, maibsa man yung lungkot nila. Opo. Kasi, ako naranasan ko yung hindi ka napapansin ng tao. Diba sa isang trabaho, di ba? Pag janitor ka na, nag-janitor ako dito. Hanggat maaari, invisible ka sa mata ng mga... Opo. Sila parang ganun din, di ba? Parang ganun, Kasi yan hindi sila pinapansin Opo. Kaya gusto nyo parang makita sila. Makita at ma-educate din yung mga tao about awareness ba at maalaman ng ibang tao. So sa future po, ano po yung plans niyo po talagang more on the Philippine situation or nung una, 2 years ago, tinanong ko sa sarili ko niyan ano ba dapat may pinta? Prairies? Dami pwede pinta rin gusto ko hindi sa mga yung dugong Pilipino ko pa rin yung lumalabas. Ewan ko, doon ako dinala ng kamay ko nung aking thoughts, tsaka brooch ako. Doon ako dinala. Hindi, kasi gumawa rin ako ng mga prairies may mga... okay, opo. So, gumawa rin ako ng mga western, meron akong western na theme na artwork Meron din po. Meron, mga naka-cowboy ba? Mga nakabayo. Meron pa rin ako natin sa bahay. So, na-exhibit ko yun sa Dauphin. Sa Dauphin ko na yun. Pwede ko rin i-exhibit kahit saan. Lang. Pero for now, ito po talaga muna yung focus. Opo. So, yun. Basta, Sige po. recycled, mixed, multimedia art, yun ang aking okay po. gustong gawin. Sige po, imbitahan niyo po siguro yung mga tao sa Nipawa. Hanggang kailan po yung... Sa mga hindi pa po nakakapunta rito sa Arts Forward sa Nipawa, binibitahan ko po lahat ng mga kababayan ko, mga Pilipino dito sa Nipawa at sa lahat ng makakapanood dito. Palabas na ito. Kailan po siya? Hanggang kailan po siya? Last day of November. Month of November, nandito po. At sana po mag-enjoy kayo. Maraming salamat. Thank you. Thank you.